Nanonood pa rin kayo ng Si Manoy ang Ninong Ko, mga kapuso. Matapos ang issue sa Pangasinan, ang susunod na challenge para kay Manoy Wilbert at ang ating panel of experts ay ang kalbaryo ng ating mga mangingisda sa bayan ng Orani, Bataan. July 17, 2014, nang hagupitin ng Bagyong Glenda ang lalawigan ng Bataan. Nag-iwan ng malaking pinsala ang hagupit ng bagyo. Kabilang na ang mga namatay na mangingisda dahil natrap ang ilan sa kanila sa laot. Ang bagsik at sugat na iniwan ng Bagyong Glenda noong 2014 ay hindi malilimutan ng mga pamilya ng mga residenteng mangingisda ng coastal town na Orani, Bataan. Ang mga likas na yaman sa dagat ang pangunahing kabuhayan ng mga residente at mga komunidad dito sa Orani, Bataan. Kahit pangabayuhin sila ng malalakas na bagyo, hindi ito sapat para pigilan ang mga mangingisda na pumalaot para buhayin ang kani-kanilang mga pamilya. Papunta po tayo ngayon sa probinsya ng Bataan dito sa Central Luzon o Region 3 kung saan bibisitahin natin ang mga mandaragat ng Orani para pakinggan po ang kanilang mga kwento. Excited po ako. Tulad na lamang ni Jovita Cruz na tandang-tanda pa ang trahedyang sinapit ng kanyang yumaong asawang, si Ranilo. Wala kasi talaga kaming pagkain nung araw na yun. Sabi niya, lalabas ako kasi itong araw na to wala tayong pambiling pagkain. Wala tayong pambiling bigas. Sabi ko, malakas na yung hangin. Sabi niya, kilala mo ko. Pag hindi kaya ng bangka natin, uuwi ako. Malaking tiwala ako sa bangka natin. Tapos, nung umaga na yun, mga 8 o'clock na, nakinabahan na ako. Sabi ko dun sa anak ko, tawagan mo yung daddy mo, may dalang cellphone, kung nasaan na siya. Tapos sabi niyang ganun, ng daddy niya, pasundo mo ako dito. Namatayan ako ng makina, ayaw ng umandar. Nasa buyan ng tubig yung motor ko. Sabihin mo sa nanay mo, punta doon sa Dongan, doon sa may malaking bangka na anak ng kumpare ko, pasundo ako dito. Pinuntahan ko naman po yun. Pumayag naman po siya na sunduin. Subalit tulad ng bangkang gamit ni Mang Ranilo, wala ring laban sa lakas ng hangin at laki ng alon ang malaking bangkang nagtangkang sanay sagupin siya. Hindi na po naging yung alon, malalaki na po, hindi na po pwede yung bangka nila. Kaya bumalik po sila. Tapos po para pong nagkaroon ng storm surge, yung tumaas yung tubig. Ayun po yung nakaano sa kanya. Para pong tinaboy siya nung tubig. Ayon sa mga mandaragat, marami ng mangingisda ang nasawi habang sila ay nasa gitna ng kanilang ikinabubuhay. Upang maiwasan ang mga ganitong trahedya, nakasuporta ang local government unit dito sa Orani para mabuo ang masasabi nating mga Anghel de la Guardia ng karagatan. Ang mga magigiting na volunteer na mandaragat na sumasaklolo sa mga inaabutan ng sakuna sa laot, ang Municipal Fisheries Aquatic Resources Management Council o MFARMC. Pumunta na po kami kagad sa Pantalan Luma. Doon po namin siya unang hinanap. Kasi po yung kalawitang sinasabi niya na doon siya susunduin, katapat po ng Pantalan Luma. Tapos po, nagtanong na nga po kami sa mga kasama naming magdaragat. Nagpatulong na po kami maghanap. Hanggang sa maanuan ko po si President Kapuli. Siya po yung tumulong sa amin hanggang kinabukasan. Nung umaga na yun, July 17, sasabihin po nung nila kapitan nga po, nandun na nga daw po, nakita na daw po siya. Pagka po may mga bagyo, ini-inform po kagad po kami ng MDRMC sa municipality na maging alert po. Halimbawa, mayroon po na signal na nakakuan po dito sa Bataan
ina-alerto po kagad namin yung lahat ng mga leaders at saka po mga bantay dagat na maging alerto. And then binibigyan po kagad namin sila ng pabala yung lahat po ng mga magdaragat na bawal munang lumaot dahil delikado. Kaya po yung pong sa outpost po namin sa mga bantay dagat, lagi pong nakatimbre po sila na wala munang palalabasin o pupuntahin sa laot dahil delikado. Sa pagnanais na maisalba sa disgrasya ang mga nasa bingit ng kamatayan sa dagat, dumidiskarte na lang si Mang Avelino sa mga karatig na lalawigan. Ang gagawin po namin, nangihiram pa po kami o maatila kami ng baka malaking ganyan para po pang laot. Yun po naging problema namin. Meron po kami ritong bangka ng bantay dagat, kaya lang medyo maliit. Pagka po malakas ang hangin, hindi po kaya ng bangka namin yung malaking alon. Katulad po dyan sa labas po na yan ng Manila Bay. Pagka po dyan meron pong nasiraan, may nagtimbre po sa amin na may nasiraan o kailangan po i-rescue namin dahil lumubog. Hindi po namin kagad mapuntahan dahil hindi po kaya ng bangka namin ng bantay dagat. Sa aming pagbabalik, maiintindihan na natin kung bakit hirap ang mga mangingisda na gawin ang kanilang rescue volunteer work dito sa Orani, Bataan. Stay tuned mga kapuso. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ang kabayanihan ng mga mandaragat na kasama natin ay hinaharangan ng isang malaking problema. Ituloy na natin ang kanilang kwento. Nang ininspeksyon namin ang mga bangkang ginagamit ni Mang Avelino, maging kami ay kinabahan para sa kanila. Kasi po yun sa bangka pong kahoy, kapag malaki alon, nasisira po yun, nawawasak nabubutas, nasisira po agad, madaling masira. Sa mga malalakas na hampas ng alon habang bumabagyo, kakayanin pa kaya ng mga bangkang ito ang sumalba ng buhay? O baka pati ang mga nagre-rescue ay madamay? Kailangan po talaga namin yung bangka na malaki-laki na pang-rescue. In case na magkaroon po ng mga kalamidad, meron po kami pupunta po sa laot na may mga nasiraan o may lumubog. Yung dating bangka namin di kaya Pero yung bangka po na sinasabi ko sa inyo pang-rescue, sapat na po yun para po makayanan po yung mga alon. Kaya naman napakahalaga ng nakaantabay anumang oras ang grupo ni Mang Avelino. Sila ang nagbabantay, umaalalay sa mga inaabutan ng trahedya sa gitna ng dagat. Marami po maikinabang. Hindi lang po dito sa bayan ng Orani, dahil nga po ako rin po yung chairman ng Pambuong Bataan, pwede po namin itong mapahiram sa karating bayan namin kung kinakailangan. Sila na matatapang, determinado, at buo ang loob na harapin ng bagyo gamit lamang ang mga bangkang kahoy. Hilingan ko nga lang po sana mapaunlakan yung aming kahilingan para po dun sa mas nakakaraming mga magdaragat. Hindi lang po sa bayan ng Orani, kundi sa buong lalawigan ng Bataan. Hanggang kailan nila ibubuwis ang kanilang mga buhay upang makasagip ng kapwa. Huwag sanang dumating ang panahon na maging sila ay dapat ding saklolohan dahil sa kagamitang dapat matibay at handa sa nakaumang na peligro. Napakasakit. Kahirap nang nangyari sa amin na naghanap buhay ang asawa mo. Para sa pamilya. Tapos yung aanumin sa'yo na nakita namin yung asawa mo nandoon sa may mangrove sa may taniman ng na wala na. Andito tayo ngayon sa mangrove. Anong naiisip mo? Kasi parang masakit na para bang bumabalik sa akin yung nakaraan. Kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi ko talaga matanggap. Akala lang ng mga anak ko na kaya ko, natanggap ko na. Pero ang totoo, hindi ko pa umiyak pa rin ako. Kaya lang, hindi na siya yung tulad ng dati. Halos every day, every night, na pag ikaw nag-iisa ka. Kasi kami lang dalawa yung pag-alis ng mga batang nagsipag-aral. Kami na lang dalawa sa bahay. Alam mo, masakit sa akin na na nawala ka. Pero natuwa na din ako at naging ka sa kanila, sa mga kasama nating magdaragat. Para naging blessing ka sa kanila.
Salamat sa iyo. Kahit na nawala ka sa amin, marami kang matutulungan. Para sa mga hanggang ngayon ay nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, iisa lang din ang kanilang panalangin. Ayoko nang maulit po yung nangyari sa amin na kailangan namin ng pangsundo na bangkang malaki. Wala po kaming makuha. Pangit, sana maging okay ka na dyan. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Isang napaka-emosyonal at makahulugang kwento ang hatid namin sa inyo galing dito sa Orani, Bataan. Kasamang Jelly, balik sa'yo. Thank you, Shay. Kasama naman natin ngayon si Val Terence Quahungco, Technical Officer, Emergency Response Unit ng Philippine Red Cross. Paano ba natin masusuportahan itong mga kababayan nating mga mangingista na gusto lang naman maging maayos ang kanilang buhay at mag-uwi ng kakainin ng kanilang pamilya? Fishing industry, matagal na sinasabing hindi na meet yung potential niya. I mean, archipelago tayo, and yet we're not one of the top fishing nations in the Why? world. Because unang infrastructure, kulang naman yung mga gamit ng mga fishermen namin. On the safety aspect naman, I think speaking to what happened here, we have 7,000 islands. They have less than 100 vessels. Hindi naman nakagulat na may nagvo-volunteer kasi they have to depend on themselves just to take care of their own. With the Philippine Red Cross po, we have a program or training programs makakatulong po sa mga gantong volunteer groups, no, para po sa kanilang mga pansarili at sa kanilang pamilya, maiwasan po natin yung mga trahedya na maaring mangyari. So, ang sinasabi mo dito, may training na pwedeng ibigay para sa grupong ito na ang atikain naman na nila, ma-assist yung mga kapwa nilang mangingisda na natatrap o naiiwan sa laot. Apo, yun po yung tinatawag nating surface water search and rescue training. Sa local government code kasi ngayon, di ba, dahil nga may devolution kasi yung nangyari sa atin na each local government unit is actually parang a kingdom in itself, in a sense. So, in short, yung local government mo, ang dapat mag-asikaso Malaki ang magagawa ng local government unit. para matulungan sila. O, kasi the national government infrastructure can only do so much. Siguro it's about time that Congress has to look into this, kung paano makapag-enact ng isang batas na dapat itong mga lugar na to, fishing towns talaga, na meron dapat talagang naka-institutionalize na isang unit na talagang naka-dedicate para sa ganito. Ang kailangan siguro nila dyan is isang bangka o isang rescue boat na nabanggit na rin na kayang sumuong kahit yung Yan, malalaking, kailangan nila ng equipment. kahit malaking alon. Siguro it's about time din talaga na dapat nating yung mga maliliit na mangingisda, dapat meron silang naka-install na GPS sa kanilang mga bangka. Before is under the DA, but all the DA secretaries prior to this one have all been centered on agriculture. In fact, this is the first DA secretary who comes from the fishing industry. Kahit sa Kongreso, sa pagtitingnan mo, iniisip mo kung may party list na fishing, wala eh. O hindi nakakalusot, hindi naboboto. Manay Wilbert, nakita mo naman lahat itong problema. I'm sure marami kang naiisip at gustong gawin. Ang dami actually, ang dami. Bigla akong naisip. Pero meron akong na-file na dyan na bill sa Congress. Tatlo siya actually. Isang, kung hindi ako nagkakamali, may isa akong Blue Economy Bill. Ito yung expanding opportunities and yung mga trainings for all these fisher folks. Meron pa tayong isang National Mariculture Program Bill naman. Basically, ito yung pagpapatibay sa industriya ng pangingisda. Yes. Yun yung bill na ko. And then meron isa, yung tulong sa mga mangingisda, yung tinatawag nating pantawid pambangka. Itong pantawid pambangka, ito yung nagbibigay sa kanila ng subsidy sa fuel, kada buwan, para yung panggastos nila sa fuel ay mabawasan. Pero because of this discussion, itong problema na to, bigla ko lang naisip na kailangan siguro talagang tingnan natin ngayon yung paano, yung sinabi kanina ni Jelly, paano proteksyonan itong ating mga mangingisda. Whether yung
pagpapalawak ng kanilang fishing grounds, ng small fishermen, and then yung Kaligtasan nila. nila, importante yan. Maraming salamat muli sa ating experts at kay Manoy Wilbert. Nako, lahat ng insights ninyo ay talaga namang nakaka-enlighten. Manoy Wilbert, we look forward to all these ideas that you have. Pwedeng dagdagan ng dagdagan. Malalaman natin ang mga solusyon na maibibigay ng ating mga expert panel sa farming at sa fishing communities sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Stay tuned mga kapuso. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ngayon naman mapunta tayo sa naisip na solusyon ng ating mga experts para sa mangingisda natin sa Orani, Bataan. Umpisa natin kay Jed. Jelly, kita naman natin yung gamit nilang boat sa pagsalba ng mga kasamang nilang mga isda, no? It's very clear that they need better equipment so that they can better do their volunteer work. Bigyan din ng special training to mga volunteers natin para they can deal with emergencies on the spot. I will wholeheartedly agree with Jed on this one. Equipment, number one. Kahit ako na nagulat na yun ang gagamitin nilang pagsalba, actually sila rin ang mapapahamak. Manoy Wilbert, ikaw. Sa akin, ang eye-opener ko dito yung protection sa ating mga fishermen. No? Kasi nakakalungkot yan na dahil sa kagustuhan nilang may mapakain, may namamatay. No? Ito namang problema nila, ang tingin ko rito ay yung talagang pangangailangan dito ay isang rescue boat na kayang suungin yung mga malalaking alon, no? So, para sa akin, bibigyan natin sila dyan, hanapan natin, bibigyan natin sila ng isang malaking bangka para hindi na po maulit-uli yung nangyari po dito po sa nakita natin Napakagandang kanina. balita nito. Balikan naman natin si Shay para malaman kung ano ang reaksyon ng ating mga residente ng Orani. Napaka-empowering at inspiring ng umagang ito. Nasaksihan natin ang kakaibang sakripisyo, pagsisikap at pananalig sa gitna ng pagsubok at kalamidad ng ating mga kababayan sa Pangasinan at sa Bataan. Saludo po kaming lahat sa inyo. Manoy Wilbert, matapos nating marinig lahat ng kwento natin today, may madadagdag pa ba kayo? Well, yung nakaka-overwhelm, no? Ito yung feeling talaga na ito yung gusto natin, no? Yes. Kahit paano nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. So yun talagang gusto kong mangyari. Gusto natin mangyari. Pero one small step, we hope na ito yung maging simula para yung lahat, no, yung ating pong mga kababayan, no, yung aking pong laging sinasabi, ito po yung simula. Sana marami po tayong maingganyo na sumunod na tulungan yung ating mga kababayan. At yan naman ang adhikain ng si Manoy. Yan ang adhikain ng ating programa. Gusto natin makahikayat ng mas maraming tao para mas marami po tayong matulungan, mas marami pong magkaroon ng yung pasani ng ating mga kababayan ay mabawasan. No? Yan po yung talagang pinaka-adhikain natin. Maraming salamat, Manoy Wilbert, sa inyong ibinahaging insights at syempre sa ating
experts, si Jed at si Attorney Patricia. Thank you very much. At salamat mga kapuso sa pagtutok nyo sa amin ngayong umaga. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday, dito lang sa Si Manoy ang Ninong Ko, dito sa GMA. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Oh, ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Sa buhay aangat. Sa buhay